Hello mga kanaki, gagawa po ako dito ng chicken meatballs. Ikwento ko lang habang nagkukuskus ako dyan, bigla na lang ako nahilo. Nagkataon, kabidyo call ko yung kapatid kong lalaki. Bigla na lang ako namutla, nanlamig yung katawan ko at pinawisan ako ng malamig. So yung ginawa ko dito, nagpahinga muna ako sa kwarto. Kaso, yung naki ko nagugutom na kaya pinilit ko tumayo. Ginawa ko habang nagluluto ako dito, nakaupo lang. Yung meatballs na yan, akala ko maluluto na. Kaso nagtataka ako, ba't hindi pa to naluluto? Sa kabilang stove pala yung nabuksan ko. Hindi ko na namalayan dahil nahihilo pa talaga ako dito. Pinilit ko makapagluto dahil ang naki ko nagugutom na. Kaya ganitong buhay dito sa Amerika. Hindi katulad dyan sa Pinas, maraming makakatulong sa'yo dahil malapit lang tayo sa mga kamag-anak natin. Kaya ngayon pang masama yung pakiramdam ko, kumakain ako ng marami. Mahirap magkasakit dito dahil wala kang kasamang kapatid at magulang. Kaya kailangan natin maging malakas pag malayo tayo sa pamilya natin. Kaya magpasalamat tayo pagkasama pa natin yung mga pamilya natin. Dating ang araw, magkakanya-kanya din kayo. Yung iba mag-aasawa, yung iba pupunta sa abroad, yung iba titira sa ibang lugar. So hindi na kayo lagi magkakasama. Kaya namimiss ko yung mga magulang ko dyan sa Pinas, pati yung mga kapatid ko, pamangkin. Dahil pag kumakain kami, marami kami sa isang table. Dito, dalawa lang kami ni Naki, paikot-ikot. Ngayon, excited na rin ako dahil magpapasukan na dito. May ibang routine na rin kami magagawa ni Naki. So, habang nasa school si Naki, papasok naman din ako sa trabaho kasi nabuburyo ako dito. So, yan. Finally, naluto din natin. Hanggang natapos ako dyan, nakaupo lang talaga ako. Hirap na kung pipilitin ko tumayo, baka ako matumba at bata lang yung kasama ko. Kaya ingat ako sa sarili ko pag masama yung pakiramdam ko. Tingnan nyo hanggang dito nanginginig yung kamay ko. So magsuti na tayo dito. Yung pinaglutuan ko, hindi ko na yan hinugasan kasi may lasa na yan. Minikos-mikos ko lang yan. Hula-hula lang yung recipe na yan. Wala ako dyan sinusundan, basta makapagluto lang. Pag nanay na talaga tayo, nakakagawa tayo ng sarili nating recipe. Hiling ko talaga magluto. Kaya nag-aral ako ng culinary. Dahil nung bata ako, gusto ko mapaglutuan ng masarap yung pamilya ko. So, kwento ko lang. Noon, every time na nakakakita ako ng masarap na niluluto, lagi kong iniisip, balang araw mapapaglutuan ko din yung pamilya ko. Hindi naging madali yung mga pag-iimbento ko sa pagluluto. Maraming natapon kasi every time na nakakapanood ako sa TV, ginagaya ko. Yung nakasaksi yun, yung kaibigan ko. Nung hindi pa ako nag-aral ng culinary, may napanood ako sa TV, gumagawa siya ng icing. So, sigaya-gaya naman din ako. Nangyari, bagsak yung icing. Natapon lahat. 12 ata yun na itlog yung binasag ko para lang ako makagawa ng icing. So, kinalabasan, palpak. Tapos, nung nag-aral na ako ng culinary, 2 itlog lang pala, pwede ka na makagawa ng icing. Kaya sa mga gusto magluto-lutuan dyan, mag-aral na kayo. Ngayon kasi may mga pisda naman na eh. Dati din ako nag-aral sa barangay. Tapos nag-aral din ako sa Blue Spoon. At nag-lyceum din ako. So kahit pa paano, may natutunan na rin. So ito pala, nakatayo na ako dyan. Kaya nakapaghugas na rin ako. Ayan, nakapagluto rin ng masarap na putahe. Hanggang natapos nakaupo lang talaga. Dahil kung hindi ako tumayo sa higaan, hindi talaga kami makakakain ni Naki. Kasi walang ibang kikilos sa amin dahil 2 lang kami dito. Kaya be strong talaga pag malayo tayo sa pamilya. So yun lang po. Maraming salamat. God bless po sa atin lahat at lagi po tayong mag-iingat at magdasal. Bye!